February 15, 2020, isang araw matapos ang Valentine's Day, nagluksa ang Hollywood sa biglaang pagkamatay ni Dr. Amy Harwick, isang dedicated celebrity family and marriage therapist. Ibinuhos ni Amy ang kanyang buhay upang matulungan ng mga biktima at survivors ng pang-aabuso mula sa kanilang partners. Subalit ang masaklap, kahit si Amy ay hindi rin nakaligtas sa bayolenteng mga kamay ng kanyang ex-boyfriend. Ang istoryang ito ay tumatalakay sa realidad ng laban sa lumalalang kaso ng domestic violence. Ano ang mga dapat baguhin sa batas upang mabigyan ng boses ang mga individual na nabubuhay sa pangamba para sa kanilang kaligtasan? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Amy Harwick Murder Case. Si Amy Nicole Harwick ay isinilang noong May 20, 1981 at kinupkop ng mag-asawang Tom at Penny Harwick. Lumaki ito sa Lansdale, Pennsylvania at graduate ng high school sa North Penn High noong 1991. Taong 2001 na makipagsapalaran ito sa Los Angeles, California upang tuparin ang kanyang mataas na ambisyon. Nakumpleto ni Amy ang kanyang bachelor's degree sa California Polytechnic State University at nakamit ang Masters of Arts in Clinical Psychology sa Pepperdine University. Ngunit hindi pa nakontento doon si Amy. Nag-aral rin ito para sa kanyang doctorate degree of human sexuality. Iba't ibang racket ang pinasok nito para matustusan ang kanyang pag-aaral gaya ng go-go dancing, bartending, pati na rin ang fire eating. Hindi nagtagal, nakuha ni Amy ang kanyang lisensya upang maging family and relationship therapist kung saan nag-open ito na isang therapy clinic sa West Hollywood. Kinalaunan ay nagtrabaho rin ito bilang isang sex therapist para sa mga kliyente na dumaranas ng domestic violence, kabilang na ang mga sex workers. This is Dr. Amy Harwick, licensed marriage and family therapist. Sobrang passionate ni Amy sa kanyang trabaho. Maigi nitong sinisiyasat at pinag-aaralan ang iba't ibang physical at psychological disorders, maging ang trauma na may kaugnayan sa sexual exploitation at iba pang issues ng sexual identity at bipolar disorders. Taong 2014, ginamit ni Amy ang kanyang mga research upang maipublish ang kanyang kauna-unahang libro, ang The New Sex Bible for Women. Dahil sa angking husay at lawak ng kaalaman sa kanyang field, naging isang malaking pangalan si Amy Harwick sa industriya. Naging isa itong celebrity therapist. Hi, this is Dr. Amy Harwick, and today this video is going to be all about what is a sex therapist. I get this question all the time. People don't know what I do, or they have all these misconceptions about what sex therapy is. So right now I'm going to break it down and tell you what it is I do and what it is a sex therapist does. Madalas itong ma-invite sa iba't ibang TV shows, podcast at reality shows bilang isang expert sa human sexuality. Welcome back to Good Morning Lala. And if you're looking to manifest your mojo this week, you might want to speak to this woman, Dr. Amy Harwick. Devoted si Amy sa pagtulong sa mga kababaihan na maintindihan ang kanilang mga sarili. Nagbuo rin si Amy ng isang online networking group for women upang makatulong sa mga kababaihan sa LA na magkaroon ng koneksyon sa bawat isa at makahanap ng mga job opportunities. Totoong si Amy ay may tuturing na champion para sa mga kababaihan at advocate para sa mga positibong pagbabago. Bukod sa kanyang passion sa trabaho at pagiging isang successful author, marami pang ibang interes si Amy. Aktibo ito at fit at dati na rin nagtrabaho bilang personal trainer kung saan nag-publish ito ng mga workout videos noong siya ay nasa college. Ilan rin sa mga hilig ni Amy ang mga horror movies, heavy metal music at true crime. Really interested in the serial killer stuff and all the macabre things. I mean, as an adolescent, like I would walk around with like true crime because I was always interested in human behavior. Marami rin itong kakaibang mga koleksyon. Gaya na lamang ng taxidermy pieces at ang bra ni Sharon Tate, isa sa biktima ng notorious Manson family na napanalunan nito mula sa isang auction. Panatiko rin si Amy ng photography at minsan na rin nagmodelo sa Playboy. Para sa mga kaibigan, si Amy ay beautiful, brilliant, talented, and curious. Napaka-independent ito, maraming pangarap at ambisyon, kaya naman wala itong tigil sa pagkayod, makamit lamang ang lahat ng kanyang minimithi.
May tuturing si Amy na isang genuine woman na may malasakit at pag-unawa hindi lamang sa kanyang mga pasyente, kundi pati na rin sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ayon pa sa isa nitong kaibigan, bibihira ang kagaya ni Amy, lalo na sa mundong ginagalawan nito. She was intelligent, she was funny, she was outgoing, she was well-spoken. As far as people go that you run into in LA, there's not many like her. Habang nasa LA, nakarelasyon nito ang ilang musicians gaya ni Marilyn Manson. Tunay ngang nasa punto na si Amy ng kanyang buhay na para sa marami ay isang pangarap na lamang. Subalit isang tao ang maaga magwawakas nito. Umaga noong Valentine's Day 2020, mapayapang nagsimula ang araw ni Amy kasama ang kaibigang si Cleopatra Slow sa kanyang luxurious home sa Hollywood Hills. Inimbitahan nito si Cleopatra upang itour sa kanilang neighborhood. Nagmistulan nitong local tour guide ng kaibigan kung saan dinala niya ito sa iba't ibang landmark sa kanilang lugar at ikunento ang history ng mga ito. Pagkatapos nito ay nag-breakfast ang dalawa sa beach cafe. Noon ay ibinahagi ni Amy ang kanyang kasiyahan sa buhay, ang pride sa kanyang accomplishments, pati na rin ang excitement nito para sa kanyang mga plano sa hinaharap. Nabanggit rin nito na sa gabing yon ay magpupunta si Amy kasama ang iba pang kaibigan sa isang burlesque show. Excited ito para sa kanyang magiging outfit. Bandang 7:30 PM, dumating si Amy kasama ang mga kaibigan sa Globe Theater. Isa sa mga kaibigan nito ang nag-organize ng show para sa selebrasyon ng Valentine's. Litaw ang kagandahan ni Amy sa kanyang suot na pink velvet dress, leather jacket, white purse at tie-high boots. Kapuna-puna rin ang nakasabit sa leeg nito na isang rosaryo na may malaking cross. Lingid sa kaalaman nito, isa sa kanyang mga suot na ito ang magiging mahalagang piraso ng ebidensya kinalaunan. Sobrang nag-enjoy si Amy kasama ang mga kaibigan ng gabing yun. Bakas ang kasiyahan ng bawat isa sa kanilang mga kuhang larawan. Pagkatapos ng show, dumaan sina Amy sa Chic Nomad Hotel upang magtsaa bago umuwi sa kani-kanilang bahay. Bandang 1:00 na ng madaling araw nang makarating si Amy sa kanyang tahanan. Itinat nito ang isang longtime friend na si Robert Koshland tungkol sa kanilang planong trip sa UK. Nag-send dito ng isang link ng restaurant sa Edinburgh kay Amy kung saan nag-reply ito na mukhang cool nga sa resto na yon. 1:02 AM, nag-send naman si Amy ng isang message sa isa pang kaibigan na kasama nito sa burlesque show. Ipinapapasa nito ang kanilang kuhang larawan sa hotel sa isang green couch. Pagkatapos ay tinungo na ni Amy ang kanyang kwarto sa 3rd floor. Maya-maya pa, nagising sa isang malakas na sigaw ang roommate ni Amy mula sa 1st floor na si Michael Herman. Noon ay tiyak na nito na may nangyayaring hindi maganda. Dahil sa pagkataranta, hindi nito nagawang makuha ang kanyang cellphone bago pa man ito makahingi ng tulong. Dinig na dinig ni Michael ang mga ingay mula sa nangyayaring pagkakagulo sa itaas. Pati na rin ang panaghoy ni Amy bago pa man tuluyang humina ang boses nito mula sa pagtakip ng kung anuman sa bibig nito. Sa takot na may barilang intruder, iniyawan ito ni Michael mula sa hagdan na tantanan nito si Amy. Saka ito tumakbo pa palabas. Dahil sa pagmamadaling makalabas, naiwan rin ito ang susi kaya naman inakyat nito ang gate bago tuluyang makawala. Nagkukumahog nitong kinatok ang mga kapitbahay. Pinagbuksan nito ng ikalawang bahay na kanyang hininga ng tulong. Dali-dali itong nanghiram ng cellphone at tumawag sa 911. Somebody just attacked my roommate. We're at 2800 Mound Street. Do you said you need a paramedic? I don't know. I just had to run out of the house. I couldn't find my phone. I couldn't find a weapon. I couldn't find anything. How was he assaulted? What happened? I don't know. I was downstairs. I heard screaming. Please get a cop here. Okay, now you ask me these questions, okay? They're very important. What exactly happened? You did You're a not dumb little bitch. What? What? Are you ready to answer my questions, sir? Are you? Yes, go Okay. ahead. Did you see anything? No. Okay, so No, what I did you hear? heard her screaming, and I heard her being... Alright, so I'm going to send out if somebody's screaming, okay? Since you didn't see anything. You don't know if she's being attacked, you're not sure. Yes, I know she's being attacked. I heard her got thrown to the ground. Okay, alright, so 2086 Mount Street. Is that a house Yeah. or an apartment, sir? It's a house. Okay. This is who's screaming inside?
Yes. Okay. All right, and your name? Michael Herman. And what is your callback number, Michael? I don't have my phone. This is somebody else's phone. Okay, would it be okay to contact you back at this phone? Yeah. Okay, all right. All right. And so you're also hearing somebody hitting her, is that correct? Yes, I heard something like that, yes. Okay. Yeah, I was yelling up there. Okay, so I'm just gonna send out as her screaming, okay, since we don't know what is going on? Yes. All right, and where are you gonna be so you can direct I'm right up front. I'm right up front. Are you black, white, Hispanic, or Asian so they know who to look for? What now? Are you black, white, Hispanic, or White. Okay, White. and what color shirt will you have on? White. Okay, that way they can find you, okay? Yes, yes. Okay, Michael. Pagkarating ng mga pulis, dinatnan ng mga ito ang nagpapanik na si Michael na na-injured pa mula sa pagkakatawid nito sa bakod. Pilit nila itong pinapakalma. She's screaming, she's thrown to the ground. I couldn't find my phone, I couldn't find anything. Okay, hold on. Okay, so you have access to here? No, Is there no. anybody else inside the house? My roommate, Just your roommate by yourself? yes. You didn't check on her? Dude, I heard screaming. I don't know if that guy had a gun or a knife. I came running trying to. I couldn't find my phone. Or So is there anything. somebody else inside? Yes. So I think there's. Okay, sir, do me a favor. Do me a favor. Calm down. Calm down. Other than your roommate, is there anybody else inside the I don't house? know. I don't know. I don't know. So you didn't see anything? No, I just heard her screaming. I Have you found called- him. I threw him to the ground. I've been calling for her through his windows open. He's answering nothing. Yeah, let's get an additional unit. It's not building search. Yeah, I know, but... Yeah, let's get an additional unit. It's not building search. Yeah, I know, but... Maybe we can if you want. If you want, Yeah, but just- we're gonna go in there. Yeah, I know. 615, can I get an additional unit for some office? Is requesting additional unit 2086 Mount Street. So you were essentially locked out. Yes. I mean, I can hop the fence, but I mean, my keys are left in the house. I was in the middle of a sleep. I mean, I was asleep. So why is this... Why can't we get in here? Because it's locked. Because she came home and Listen, sir. You need to relax a little bit so that we can get all the information, okay? Okay. So how are we going to get... How are you planning on getting back in here? I don't know. I guess hopping the fence and getting my key. I couldn't. I'm in the middle of sleep. I don't know how many people are in there. I don't know if he's got a weapon or what. I'm trying to knock on neighbors' doors. Nobody's answering. I don't have a phone. He was walking by and I had. Hey, take some deep breaths from me, alright? Relax. You don't have a lot of time. I mean, Well, I mean, you left all your stuff in there, but I'm supposed to get in. Well, sir, so how are we supposed to gain entry into this place? I guess hop the fence with me. We'll go around back. The back door's open. Let's go. So where's your key at? Inside, downstairs. The back door's open. So you came out and came up this way? Yes. Hey, partner, we're gonna have to jump it. Maya-maya pa, natagpuan na ng mga pulis ang nakabaluktot na katawan ni Amy sa lupa sa ilalim ng third-story balcony. Nag-aagaw buhay ito. Naghahabol na ito ng hininga at hindi na tumutugon sa mga pulis. Napansin ng mga ito ang malalim na pasa sa palibot ng leeg nito, nagpapahiwatig na sinakal ito ng kung sino man bago ihagis sa ikatlong palapag ng 20-foot balcony nito. Dali-dali itong isinugod sa pinakamalapit na ospital, bagamat binawian rin ito ng buhay. 3:26 AM nang ideklarang patay na ang nooy 38 years old pa lamang na si Amy Harwick. Agad na kumilos ang homicide detectives upang mangalap ng mga ebidensya. Kinuhanan ng mga ito ng pahayag ang mga kapitbahay at nag-search ng surveillance footage. Sa kwarto naman ni Amy, kitang-kita ang mga ebidensya na nagkaroon ng pagbubuno sa pagitan ni Amy at ng kanyang attacker. Mayroong mga bakas ng dugo sa doorway at nagkalat ang beads ng suot nitong rosaryo sa burlesque show patungo sa may balcony, kung saan natagpuan ng mga ito ang isang syringe na puno ng isang likido. Kinalaunan ay napag-alaman na ito ay puno ng nakamamatay na dose ng liquid nicotine. Malinaw mula sa mga ebidensya na may taong nagpumilit na pasukin ang kwarto ni Amy. Ayon kay Michael, bandang alas 9 ng gabi, naalimpungatan ito mula sa ingay ng tila isang nabasag na plato o baso. Noon ay inakala nitong nahulog lamang ni Amy ang kanyang gamit sa kusina, kaya naman hindi niya rin ito masyadong inintindi.
Sunod ay narinig naman ito na tila nilinis ni Amy ang nabasag na gamit. Kaya naman bumalik na si Michael sa kanyang pagtulog. Mula naman sa nakuhang surveillance footage sa isang kapitbahay, nahagip ang isang white man na nakabihis ng itim na patungo sa tahanan ni Amy. Isa pang security camera ng kapitbahay ang nakakuha rin ng video ng parehong lalaki na tinatakpan naman ng kamera bandang 8:53 PM. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, 1:11 AM nang muling mai-record ang nasabing lalaki. Kaya naman natansya ng mga pulis na pinasok ng lalaki ang bahay ni Amy sa unang beses pa lamang na makuhanan nito ng video at naghintay ito ng 4 na oras sa kanyang target. Bandang 1:02 AM nang inatake nito si Amy. Sa tansya ng mga pulis, 6 na minuto nakipagbuno si Amy sa suspect para sa kanyang buhay. Hanggang sa itapon na siya nito sa balcony at saka dali-daling tumakas. Ngunit sino ang taong gagawa ng karumal-dumal na pagpaslang kay Amy? Gusto ito ng lahat at wala itong kaaway. Kaya naman kinuha ng mga pulis ang pahayag ng mga malalapit kay Amy. At iisang tao ang itinuro ng mga ito. Si Garrett Pursehouse, ang 41 years old ex-boyfriend ni Amy. Noon ay unti-unting matutuklasan ng mga ito ang mga pangyayari bago humantong ang kamatayan ni Amy. Halos 1 dekada na ang nakakalipas. Taong 2010 nang magkakilala sina Amy at Garrett. Noon ay may gig si Amy bilang isang go-go dancer sa isang party na dinaluhan ni Garrett. Pareho ang kanilang interes sa photography kaya naman nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Si Garrett ay isang 6 feet 4 inches tall, matikas ang pangangatawan at may masculine look. Mistulan nitong Kendall ng Hollywood. Inilalarawan ito ng mga kaibigan bilang loud, energetic at goofy. Bagamat naiiba si Garrett sa mga tipo ni Amy na heavy metal type guy, nahulog pa rin ang loob nito rito. Matalino ito at edukado. Nagtatrabaho si Garrett bilang software engineer. Bukod sa kanyang profession, nangangarap rin si Garrett na maging isang komedyante. Okay, Game of Thrones, first season. The brother and sister are up in the castle, and then the kid sees him through the window, and the brother has to go and throw the kid off and to kill him. And even though it's evil, I feel kind of bad for the brother because even though he doesn't want to do it, his sister insisted. Subalit sa kabila ng funny side nito, mayroon rin itong weirdong personality. Hindi lahat ng kaibigan ni Amy ay nai-impress rito. Ayon sa isang kaibigan, maihahalin tulad si Garrett kay Ted Bundy, ang kilalang serial killer. Dahil sa angking kagwapuhan nito, ngunit walang emosyong mga mata. Mahilig rin umano itong manggaya ng sinasabi at mannerisms ng kanyang kausap at ang tipo ng tao na hindi magpapalamang sa kwento. Nang maging magkarelasyon, ilang buwan pa lamang ang lumilipas, ngunit lumalabas na ang mga red flags kay Garrett. Masyado na itong nagiging possessive sa girlfriend, sa puntong hindi na nito halos makita ang kanyang mga kaibigan dahil sa pagbabawal ni Garrett. Hindi nagtagal, nagsimula nang magreklamo si Amy sa inaasal ng boyfriend at tuluyan nang tinapos ang kanilang relasyon noong 2011. Bagay na hindi nagustuhan ni Garrett. Hindi nito matanggap na iiwan siya ng nobya. Kaya naman nagsimula itong magsalita at gumawa ng mga estupidong bagay kay Amy. Ilang beses itong sinabihan ng kanilang kapwa kaibigan na mag-move on na, ngunit wala ito sa plano ni Garrett. Patuloy itong nag-send ng messages ng pagmamakaawa at pagsusumamo kay Amy. Parati pa rin itong inaalam kung nasaan ang ex at hindi ito papayag na walang makuhang sagot sa kanyang tanong. At habang tumatagal, mas lalo itong lumala. Ikwinento ni Amy sa kanyang mga kaibigan na ilang buwan ng emosyonal at pisikal na nangaabuso si Garrett sa kanya. Sa isang restraining order na final ni Amy noong 2011, inilahad nito na sinakal, itinulak, sinipa, itinapon, iniuntog ang kanyang ulo sa sahig at sinuntok siya ni Garrett. Dagdag pa nito, sinasaktan siya ni Garrett dahil ginagalit niya umano ito. Subalit na deny ang reklamong ito ni Amy dahil sa kakulangan ng ebidensya ayon sa mga pulis.
Noon ay ipinaalam ni Amy sa mga kaibigan ang kanyang labis na pangamba kay Garrett sa kung ano ang maaari nitong gawin. Napag-alaman naman ng mga investigador na gaya ni Amy, pareho rin ang dinanas ni Deborah Vale, 69 years old, na ex-fiancé ng tatay naman ni Garrett na si Paul. Ayon kay Deborah, 2 restraining order ang inihain nito kay Paul dahil sa walang tigil na pangharas nito sa kanya, sa personal, sa telepono at maging sa kanyang mga kaibigan. Ang kinaibahan lamang, nagawang makatakas ni Deborah sa kamay ni Paul habang si Amy naman ay hindi. Napagtanto ng mga ito na maaaring namana ni Garrett sa ama ang ugali nito. 1 taon matapos ang kanilang split ni Garrett, patuloy pa rin ang pangharas nito kay Amy. Ilang beses itong nanloob sa kanyang apartment. Sa isang pagkakataon, binasag nito ang 10 picture frame sa loob ng tahanan ni Amy. Minsan naman ay nagdikit ito ng 4 dosenang rosas sa kanyang front door. Isang gabi, nakatayo lamang si Garrett sa labas ng pinto ng apartment ni Amy habang nagpapatugtog ng malakas na musika sa loob ng ilang oras. Hanggang sa muling nag-file si Amy ng restraining order at isinaad na itinulak siya ni Garrett sa umaandar na sasakyan dahilan upang dumugo ang ilong nito at saka siya iniwan sa kalsada. Sa pagkakataong yon ay dininig ng Supreme Court ang kanyang reklamo. Pinagbawalan si Garrett na magkaroon ng anumang kontak kay Amy sa loob ng 5 taon. Kaya naman mula noon ay nakahinga ng malalim si Amy at sa unang pagkakataon ay nakaramdam muli ng seguridad sa kanyang buhay. Pinilit ni Amy na makarecover mula sa trauma na dinanas nito sa maikling panahong pakikipagrelasyon kay Garrett. Nagtapos ito ng doctorate at naging lisensyadong therapist. Kinalaunan ay na-establish nito ang kanyang career at nagsimulang ibalik ang kanyang dating makulay at bising buhay gaya noong wala pa si Garrett. Unti-unti ay nakalimutan niya ito. Ngunit ang masaklap, kailanman ay hindi nawala sa isip ni Garrett si Amy. Sa paglipas ng mga taon, may isang taong patuloy na nananakot kay Amy. Kutob nito ay si Garrett ang taong ito, subalit wala itong mahawakang pruweba laban rito. Hanggang isang araw, may nanloob sa bahay ni Amy. Kinuha nito ang kanyang photo albums, pati na rin ang kopya ng kanyang Maxim magazine photos, at binura ang lahat ng files ng kanyang laptop. Pagkatapos ay sumulpot ang mga paninirang post online laban kay Amy at mga kaibigan nito. Malinaw na pananabutahe sa image ni Amy sa kanyang friendships, career at reputasyon. Muling ipinaalam ni Amy sa mga kaibigan ang pangamba nito sa kanyang online stalker na ex. Kahit ang mga casual friends ni Amy ay kilala ang nag-iisang taong kinakatakutan nito. Sa kabila nito, pinipilit ni Amy na mag-focus sa kanyang lumalagong career na napabayaan noon. Patuloy ang therapy nito sa mga taong nangangailangan ng kanyang tulong, gaya ng mga sex workers at iba pang komunidad na nahihirapan maghanap ng mental health treatment ng walang bahid na judgment. Hanggang sa summer noong 2017, sa isang Hollywood party kung saan bartender si Amy, nag-cross ang landas nito at ni Drew Carey, ang kilalang komedyante at host ng game show na The Price is Right. Mabilis na nahulog ang loob ni Carey kay Amy, hindi lamang sa angking ganda nitong panlabas, higit pa sa magandang kalooban nito. Samantalang kahit malayo naman sa mga tipo ni Amy ang personality ni Drew, nagustuhan niya ito dahil sa pagiging mabait at totoong tao nito. Ilang buwan lamang ang lumipas, January 2018, nang ma-engage ang dalawa at lumabas pa si Amy sa show ni Carey bilang special guest noong Valentine's Day. Price is Right! Here's your host, Drew Carey! I'd like to introduce you to my brand new lovely fiance, Amy. How you doing, Amy? Subalit sa kasamaang palad, may mga bagay na hindi napagkasunduan ng dalawa at sa huli ay kinansel ng mga ito ang kanilang engagement sa parehong taon. Gayunpaman, maayos ang naging paghihiwalay ng dalawa at nanatiling magkaibigan. Napag-alaman na isa sa naging dahilan ng hiwalayan ng dalawa ay ang kasikatan ni Drew. Bilang celebrity, madalas itong laman ng telebisyon at balita at hindi naging maganda ang epekto nito sa kanilang relasyon. Napuna ni Amy na sa tuwing magkakaroon sila ni Drew ng appearances sa TV at newspaper, lilipas lamang ang isang araw ay biglang may lilitaw na anonymous post sa kanyang site kung saan sinisiraan siya ng taong ito pati na ang kanyang practice bilang doktor.
Kaya naman noon ay labis ang pag-aalala ni Amy na tuluyang mawasak ang kanyang career dahil rito. Bagamat walang samaan ng loob sa kanilang hiwalayan, tuluyan nang nawalan ng komunikasyon sina Amy at Drew mula noong 2018. Kahit sobrang sakit ng breakup ng dalawa, kinalaunan ay nakamove on ng bawat isa at nagpatuloy sa kanilang mga buhay. January 17, 2020, umattend si Amy sa taunang XBIZ Awards, isang adult industry gala and awards event, kung saan last minute na naimbitahan si Amy bilang panelist at representative ng organization na Pineapple Support na tumutulong sa mga sex industry workers ukol sa kanilang dinaranas na mental health issues. Kasama ni Amy ang kaibigang si Hernando na isa ring doktor na naghihintay sa pila para sa red carpet. Saglit na iniwan ni Hernando ang kaibigan upang kumuha ng maiinom sa loob. Habang nakikipag-usap si Amy sa ilang film star na naroroon, isang pamilyar na boses ang biglang narinig nito. Si Garrett Pursehouse, ang kanyang kinatatakutan at iniiwasang ex. Laking gulat ni Amy na makita ito roon makalipas ang 8 taon. Noon ay naroon si Garrett para sa kanyang photography gig matapos ang 5 taong pananahimik. Matapos ang kanilang breakup ni Amy, nagtrabaho si Garrett bilang lead architect sa internet brands. Isa sa mga kaibigan nito ang bumati sa kanya sa event at nagtanong kung ano ang nangyari rito dahil nawala nga ito ng matagal na panahon. Hanggang sa maya-maya pa, bigla na lamang nagngangalit si Garrett at nanginginig habang sinisigawan si Amy. Tinawag nitong impokrito si Amy sa harap ng mga taong naroroon. Dagdag pa nito, sinira ni Amy ang kanyang buhay. They had You said the two of them. Dr. Amy and Gareth Pursehouse. And then as you walked over there, what, if any, did you hear? As I was walking towards them, the only words I heard was, "You ruined my life, you bitch." Continued for the 2 to 3 minutes. Would you say his tone was still angry? Yes. You said he called her a hypocrite. Did he curse at her at any time during that 2 to 3 minutes? Yes. Could you describe any words or recall any curse words that he used at Amy during this time? Something along the lines of, "You fucked my life." Bawat isa sa mga bisita ay nagsimulang magbulong-bulungan habang inaalam kung ano ang nangyayari. Kaya naman nakaramdam na ng hiya si Amy at sinubukan nitong pakalmahin si Garrett. Kinausap niya ito sa isang lugar kung saan wala nang masyadong makakarinig at makakakita sa kanila. Halos 1 oras na nag-usap ang dalawa. At mapayapang naghiwalay pagkatapos noon. Ilan sa mga kaibigan ni Amy ang saksi kung paano nito maayos na nahandle ang sitwasyon. Samantala, napuna naman ng ilang photographers na naroroon na pulang-pula ang suot ni Garrett ng gabing yon. Taliwas ito sa normal na uniform sa mga ganoong events. May nakapagsabi rin na balisa si Garrett noon at hindi nakatigil sa isang spot lamang upang magpicture gaya ng iba niyang kasamahan, kaya naman maraming hindi natuwa sa mga ikinilos nito. Ilang sandali matapos ang kanilang pag-uusap ni Amy, pinuntahan ni Garrett ang table nito upang kausapin itong muli. Kaya naman pinagbigyan ulit ito ni Amy. Subalit sa pagkakataong yun ay nag-hysterical na si Garrett. Sa puntong umupo na ito sa lapag na parang isang batang nagtatantrums habang humahagulhol sa harap ni Amy. Matapos ito, inilahad ni Amy sa kaibigang si Hernando ang kanilang napag-usapan ni Garrett. Bakas ang takot nito habang idinidetalye ang mga sinabi ng ex. Ayon rito, nabanggit ni Garrett kay Amy ang isang text na nanggaling sa kanya 8 taon na ang nakakalipas. Malinaw na hindi pa rin nakakalimot at nakaka-move on si Garrett. Kaya naman nakaramdam na naman si Amy ng pangamba gaya ng naramdaman nito noon sa ex. Natatakot ito na baka sundan siya nito kung saan man siya magpunta. Bilang isa ring therapist, nagsuggest si Hernando ng safety plan upang maprotektahan ni Amy ang sarili. Gaya ng pagdadala ng taser gun, pepper spray at pagpapalit ng mga lock ng kanyang pinto. Lahat ng ito ay agarang tinupad ni Amy para sa kanyang kaligtasan. Nagpakabit rin ito ng security camera sa kanyang property. Samantala, ilan naman sa kaibigan ni Amy ang nag-alok na sa kanila na lamang muna ito magstay, subalit tumanggi ito
Dahil noon ay mayroong ka-roommate si Amy na isang lalaki sa kanyang apartment. Nakatira ito sa first floor ng kanyang bahay habang si Amy naman sa itaas na palapag. Ipakiramdam ni Amy na wala pang sapat na ebidensya upang ireklamo ang kanyang ex. Gaya noon, kailangan nito ng sapat na pruweba upang makapag-file ng complaint. 2 years na mula nang ma-expire ang restraining order nito laban kay Garrett. Gayunpaman, sinabi ni Amy sa kaibigang si Robert na kung sakali mang may mangyari sa kanya, walang iba kundi si Garrett ang may kagagawan. Nang parehong gabi, bandang 3:00 ng umaga, nagsulat naman si Amy ng isang email sa kanyang sarili ukol sa pangamba sa kanyang buhay at inilahad na kahit 8 taon na ang lumilipas ay hindi pa rin siya tinatantanan ng obsessed na ex. Sa puntong yon, hindi na mapakali si Amy sa kung ano ang kayang gawin ni Garrett. At sa kasamaang palad, tama ang hinala nito. Makalipas nga lamang ang ilang linggo, ang pangarap ni Amy na makabuo ng isang ligtas at nararapat na mundo para sa mga kababaihan ay maagang magwawakas sa pamamagitan ng isang brutal na paraan. Ilang araw lamang matapos ang XP's event, nahanap ni Garrett ang cellphone number ni Amy. Hindi siya tinantanan nito ng text at ng tawag, at sa tono nito ay wala ito sa tamang pag-iisip. I have so much I need to say. Please give me a chance to look at it. Going in this way. Please. Isa pa sa ikinakatakot ni Amy ay madamay ang kanyang mga kliyente sa mga ginagawa ni Garrett. Pilit itong nakikipagtagpo kay Amy, kaya naman blinak na nito ang numero ni Garrett. Isang linggo matapos ito, nag-guest si Amy sa isang podcast kung saan habang naka-off ang mic, ipinaalam nito sa host ang kanyang pangamba kay Garrett at hindi nito alam kung paano mapoprotektahan ang kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, tila may mga paramdam si Amy sa nalalapit nitong kamatayan. January 29, 2020, nag-post ito ng isang book recommendation sa Facebook. Pinamagatan ito na Stay Sexy and Don't Get Murdered. Malinaw na nagpapahiwatig sa kung ano ang tumatakbo sa isip ni Amy ng mga panahong yon. Ilang araw ang lumipas, tinawagan ni Amy ang kanyang magulang at walang ano-ano ay sinabi na kung sakali mang siya ay mamatay, nais nito na maging bukas ang kanyang kabaong sa kanyang burol. Ipinaalam rin nito ang uri ng lapida na gusto nitong gamitin. 2 araw bago ang Valentine's Day, sa loob ng halos 2 taong walang kontak, bigla na lamang nakatanggap ng mensahe si Drew mula sa ex-fiancé na si Amy. Nagpapahiwatig ito na nais nitong makipagkita at makipag-usap kay Drew. Sumang-ayon naman ito at napagkasunduan ng dalawa na magtagpo pagkatapos ng Valentine's Day holiday weekend. Noon ay kasalukuyang nasa isang relasyon si Drew, subalit umaasa itong makitang muli si Amy upang mag-reconnect as friends. Ngunit lingid sa kaalaman ng bawat isa, hindi na kailan pa man mangyayari ang kanilang inaasahang pagkikita. Noong araw ng mga puso, nag-tweet si Garrett ng isang political post. At ilang oras lamang mula noon, isinagawa na nito ang kanyang planong pagpatay kay Amy. Bandang 9:00 ng gabi nang tinungo nito ang apartment ni Amy, suot ang isang gloves at itim na damit. 1:02 AM nang atakihin niya ito. Base sa autopsy ni Amy, mayroon itong defensive wounds sa kanyang mga braso at kamay. Mayroon itong pattern ng wasak na ugat sa palibot ng kanyang mata at mga pasa sa kanyang leeg na pawang senyales ng pananakal. Matapos sakalin, saka itinapon ni Garrett ang katawan nito sa balcony na naging dahilan ng tuluyang pagkamatay nito. Sa examination naman kay Garrett, nakitaan nito ng iba't ibang sugat sa kanyang katawan na malamang ay mula sa pakikipagbuno. Samantala, kinabukasan, matapos ang murder kay Amy, bandang 11:00 ng umaga, itinext ni Garrett ang isang babae na nakilala nito ilang linggo na ang nakakalipas mula sa Tinder. Nakasaad rito ang mga katagang "Good Morning Sunshine", na para bang walang nangyaring pagpaslang bago ang umagang yon. Nagpunta sa bahay ni Garrett ang nasabing kachat at doon ay inilaan nila ang kanilang oras ng magkasama. Napuna naman ng babae na tila may iniisip si Garrett at medyo malayo sa kanya. Kapansin-pansin rin ang mga galos at pasa sa mukha nito. Nang tanungin, sinabi ni Garrett na nakuha niyang mga ito mula sa isang aksidente sa bike.
Nang pahapon na, sumakay ang dalawa sa sasakyan ni Garrett upang mamasyal, subalit hindi na nagawa pang makalayo ng mga ito. Noon ay nakabantay na ang mga pulis upang dakipin si Garrett. Hinuli ito sa harap ng kanyang kadate at formal na sinampahan ng kasong murder at pagnanakaw. Sa loob ng bahay nito sa Playa del Rey, natagpuan ng mga pulis ang syringe na parehong-pareho sa nakuha sa balcony ni Amy. Nasa $2 million ang bail nito at nagawa nitong makapaglabas ng ganoong kalaking pera upang makalaya. Subalit 2 araw lamang ang lumipas, muling hinuli si Garrett. Ayon sa isang kaibigan, hindi umano titigil ng pagpatay si Garrett kaya kailangan nitong makulong sa lalong madaling panahon. Kaya naman naaresto itong muli at hindi na pinayagang makapagpiyansa. Sa kanyang trial noong September 2023, umarap ang nooy 41 years old na si Garrett at nag-plead ng not guilty. Kapansin-pansin ang malayong anyo nito sa dating Garrett. Ang kasong inihain rito ay binubuo ng aligasyon ng paghihintay sa kanyang biktima ng ilang oras kung saan maaari itong humantong sa parusang kamatayan. Una nang sinabi ng defense team ni Garrett na dumanas ito ng matinding depresyon nang muling makita ang ex na si Amy sa ex-bis event. At nagtungo lamang umano ito sa bahay ni Amy upang makipag-usap. Ang syringe na may lamang lason ay para umano kay Garrett at hindi kay Amy. Plano nitong wakasan ang kanyang buhay dahil sa dinaranas na emotional crisis. Subalit natakot umano si Amy nang makita si Garrett kaya naman tumakbo ito papunta sa balcony upang tumakas ngunit nahulog ito. Dagdag pa ng depensa, maaaring si Amy ang naunang umatake kay Garrett upang itaboy ito. Subalit sinalungat naman ito ng prosecutors. Hindi umano tugma ang mga injuries na natamo ni Amy na umakyat ito sa balcony upang tumakas. Kung tutuusin, ang pinakamabisang paraan upang makawala sa sitwasyong yon ay ang pagbaba ni Amy sa hagdan patungo sa kanyang roommate upang doon humingi ng tulong. Iprinesenta rin ng prosecutors ang DNA na nakuha sa mga kuko ni Amy at ang mga dugo sa pinto ng kanyang living room na match kay Garrett. Ayon sa prosecutors, wala umanong naganap na provocation at sadyang plano ni Garrett na paslangin ng ex na si Amy ng gabing yon. Dahil sa obsession nito sa hindi makalimutang ex na nang-reject sa kanya, sinadya nito sa Valentine's Day ang pagpaslang kay Amy. Isang mahalagang mensahe naman ang ipinaabot ng mabuting kaibigan ni Amy mula sa bandang Wolves na si Tommy Vex nang mag-concert ito. I want you to look at this. I want you to look at this. This is very important. Amy was murdered by her ex-boyfriend. And we need to really talk about domestic violence. Amy's ex-boyfriend had a restraining order against him. She hadn't seen him in years. She ran into him at a party, and he dressed up in black, found out where she lived, broke into her home, and murdered her on Valentine's Day when she got home from work. Now, ladies and gentlemen, I'm saying this for a reason. If you're in a domestic violence relationship, whether you're a man or a woman, get the fuck out. No fake relationship. Abuse is not love. It's not love. And you have to reach inside of yourself and find your own self-worth. Because we only have one chance in this life, and every single person under this roof, every single living being in this world deserves to live a life of freedom and love. Noong September 27, 2023, matapos ang 8 oras na deliberation, hinatulan ng California jury si Garrett ng guilty on all counts. The Superior Court of the State of California, County of Los Angeles, Department 107, case number BA 485380, People of the State of California versus Garrett Pursehouse. As to count 1, we the jury the above entitled action finding defendant Garrett Pursehouse guilty of the crime of murder in the first degree in violation of Penal Code Section 187 subsection A, a crime as charged in count 1 of the information. Noong December 2023, nasintensyahan ito ng habang buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Para naman sa mga kaibigan ni Amy, death penalty ang nararapat kay Garrett. Gayunpaman, ang mahalaga ay nabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito.
Hindi naman maalis ang tanong sa kanilang isip kung ano ang mga bagay na dapat nilang ginawa at hindi ginawa upang isalba si Amy. At paano ring binugo ito ng justice system. Kung sana'y walang expiration ng restraining order, maaaring buhay pa umano si Amy. Dahil dito, naglunsad ang mga kaibigan ni Amy ng petition na tinawag na Justice for Amy na ukol sa pag-update ng domestic violence laws. Nagpropose ang mga ito ng Amy's Law na magpapahigpit sa mga restraining orders na ilalabas ng korte, pati na rin ang pagpapakilala ng stalker registry at pagtanggal ng expiration dates ng restraining orders hanggang sa hindi nararamdaman ng biktima na ligtas ang buhay nito. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.